still the same pa rin po kayong mag-sorry? Well, ang response ko dyan, nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea, sa patuloy na pag-harass ng Filipino fishermen, sa pambubuli ng Philippine Coast Guard over the years, sa pagpapahirap sa Armed Forces of the Philippines whenever we do our resupply mission ng mga nakaraang taon? Are there any apologies that were extended to us by the Chinese government? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. So what can you say about the Senate resolution that was passed about condemning the statements of the Chinese embassy? Well, para sa akin, ang pagkakaroon ng isang Senate resolution na pinirmahan ng karamihan ng miyembro ng Senado, of course, I would like to thank Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, the Senate President, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, at ang mga ibang pang senador na nagpahayag ng pagtindig at suporta sa resolution na to. It goes to show na the Senate is really composed of, patriotic members of the institution. They represent the institution na alam nating may pagmamahal at pagtindig sa ating karapatan sa West Philippines. Commodore Tariela, tumigil ka na nga dyan. Hindi ka naman Secretary of Foreign Affairs. Di ba utusan ka lang ni BBM, ang iyong Commander-in-Chief? Inutos ba niya sa'yo na okray-okrayin mo ng China? Tapos hindi mo naman kayang lumaban pag nilabanan ka dyan. Dadamay mo pa kami. Hindi na yan trabaho mo ang ginagawa mo eh. That's already the job of the Secretary of Foreign Affairs. You're already creating a diplomatic problem. Now the Secretary of Foreign Affairs has to fix it. Siswelduhan ka ba namin para maging dyan? Vlogger? Commodore Tariela, please. Stop it already. Ukol sa pinag-uusapan natin sa bahagi ng West Philippine Sea, yung arbitral ruling at kung ano-ano pa. Yan. Para po magbigay ng mas malalim na pagsusuri tungkol po sa isyong ito, makakasama natin ng isang dalubhasa na expert po ito sa international relations at geopolitics. Siya po ang Vice President for External Affairs ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute at kolumnista sa The Manila Times. Kilala po ito, Professor Ana Rosario Malindog-Uy. Prof. Ana, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Prof. Ana, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen at saka Sir Nelson. At maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin sa programa niyo. Napapakinggan ko po kayo kanina. Ang galing niyo po, alam niyo po. Ang hirap po ng issue na to, pero ang dami niyo nang na-discuss na actually nag-agree po ako at tama po kayo doon. Wala ho ba kayo itatama sa mga naunang sinabi namin? Baka dun sa gwapo tayo. Hindi po, nakikinig po ako. Baka dun sa sinabi natin gwapo tayo, dun sa tututol. Nung sinabi ho ba namin gwapo kami, tutol kayo? Hindi po ako tututol. Mabuti't nagkakaintindihan tayo. Tuloy ang interview. Anyway, mamana muna. Kamusta po muna kayo? Kamusta po? Mabuti naman po. Ngayon po wala po ako sa bansa. Kaya nga po pero sinusubaybayan ko po ang lahat ng mga nangyayari na mga issues ng ating bayan at ano ang mga issues na dapat pong i-clarify tulad po nito. At maganda po sa inyong programa na ngayon ay nai-explain nyo po yung issue. Kasi Sir Nelson at saka Sir Jen, hindi siya ganun kadali. As in, mahirap siya. Even sa tulad ko po na actually inaaral ko siya, part siya ng aking doctoral dissertation, though I don't really look at the yung geopolitics of it, more economics ang tinitignan ko sa issue na ito. Pero sobrang hindi siya ganun kadali na madali din siyang anong tawag nito? Madali din siyang i-distort. Yung mga facts, madaling i-distort. Kasi nga, mahirap siyang intindihin para sa isang regular
ordinaryong Pilipino. So dapat talaga constant education ang kailangan dito. Pero kayo ho ba'y naniniwala, Prof, una na ang Pilipinas ay parang ngayon lang tayo nagkaroon ng interest kung ang pag-uusapan ay geopolitics, itong ating pag-aari sa labas ng mga bansa, tapos itong West Philippine Sea. Kasi mas gusto ata natin yung away ng kapitbahay, away ng ganito. Parang mas doon po interesado ang mga Pilipino, Prof. Ana eh. Oo nga po. Ito nga po yung medyo naiisip ko at nagtataka din ako. Kasi hindi naman, ang mga Pilipino hindi naman talaga siya interested when you talk about foreign affairs. And usually, ang nag-uusap-usap dyan, mga diplomatic issue, foreign affairs, international relations, or geopolitics, ay ang mga nasa akademya, or minsan siguro kapag may batas na ipapasa, is yung mga nasa legislative branch. Pero ngayon, naging issue siya dahil nga po, medyo complicated ang issue kasi nga mayroong kang mga Pilipino sa loob ng ating bayan na ang ingay-ingay on this issue, ngunit hindi naman na ipapaliwanag kung ano ba talaga ang totoo sa issue na to. So, nadadrag tuloy ang Pilipinas sa mga usapin na to internationally, pero hindi naman maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit tayo pupunta doon. Katulad ni Tarela. Actually, Tarela should never speak about these things kasi hindi niya trabaho yan. Ang trabaho niya is pagiging Coast Guard. At saka masalimuot masyado itong issue na to na ang dapat magpaliwanag talaga nito ay ang mga nasa DFA kasi trabaho nila yan. Kaso ang daming sumasawsaw, may mga kongresista, may mga senador na hindi man nila malalim ang pagkakaintindi pero sigaw ng sigaw kasi ginagamit nila po yung issue para sa kanilang mga kandidatura lalo na pag malapit ang eleksyon. So ito yung mga bagay dapat na hindi natin makita at hindi dapat nangyayari. Pero nagiging nagiging issue na siya. And on the other hand po, may isang bagay din talaga na at the moment sa Pilipinas ay nagiging mas maliwanag. Actually po, kung titignan mo ang geopolitics and Junior is very much leaning to the United States. So ang nangyayari po, dahil dito sa geopolitical rivalry between the two superpowers, ang Pilipinas nagiging battleground. So itong issue na to, hindi ito issue ng Filipino and China. Issue ito ng Amerikano at China. So ang nangyayari lang, nagiging battleground at proxy ang Pilipinas precisely because ang standing ng Marcos Jr. administration is very much, especially foreign policy-wise, kahit ano pa nilang justify yan, it's really leaning to the United States. So, ang nangyayari, there are pro-Americans who are asserting and using the WPS or what you call South China Sea dispute in this information war against China. Kasi wala ka namang ibang makikita po na issue between China and the Philippines na na mapapag-away mo yung dalawang bansa. Wala ho talagang iba. Ang isang issue lang na maliit naman, if you look at the overall diplomatic relation and official diplomatic relation between the two countries, itong WPS. So, ito ang ine-exploit ng mga Amerikano at ginagamit tayong proxy against China kasi mayroon overall strategic rivalry between the two. Ang problema naman ng ating mga ibang kababayan, hindi nila ito nakikita at ang iba naman, talagang fino-fuel pa nila. Pero ang tanong kasi doon, dapat makita nila na we're being used as a proxy at tayong nagiging battleground ng tinatawag mong information war ng mga Amerikano against the Chinese. So, dapat hindi. Kasi hindi naman tayo superpower po at hindi naman tayo dapat nakikialam sa mga away ng ibang bansa na hindi tayo kasali. Kaya nga po, naniniwala ako na yung foreign policy ng previous administration na sinasabing, let's be friends to everyone, friends to all, wala tayong enemy. Tapos kapag may conflict of interest with one country, we can resolve through diplomatic, peaceful negotiation. Kasi yun naman po talaga ang dapat. So yan po ang nangyayari sa Pilipinas, sa totoo lang po. At yung WPS or South China Sea issue, ito yung ginagamit kasi. Kaya nga sabi ko, palagi ko may pinapaliwanag na maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga issues na ito. Kasi hindi siya
hindi siya dapat nasa face value lang. Opo. At hindi ibig sabihin po na pag sumigaw si Hontiveros na atin ito ganun na agad, atin na agad. May ganun So yung mga statement ni Hontiveros, Kiko Pangilinan, Diyos ko po. Anyway, Prof. Ana, kayo po bilang isang eksperto, ano ang pwede niyong sabihin sa mga taga-Kalayaan Island Group na kasi na parang nagdamdam sila. Feeling nila parang silang ipinamimigay. Prof. Ana, ano po ang comment nyo sa punto na yon? Masyado silang emotional. Alam mo, yun yung sinasabi ko. That's too emotional. At saka, alam mo, yung mahirap kasi sa mga taong, sorry po yung mga Kalayaan. Ganito yun. Kung hindi nyo naiintindihan yung issue at kung anong mga balitaktakan sa issue na yun, siguro, before kayo mag-react, aralin nyo muna. At dapat nyong tignan kung ano ba talaga ang sinasabi. Like for example, si Senator Marcoleta, tinatry nilang i-distort yung sinasabi ni Marcoleta. Diba? Which is not good and which is wrong. So, sa mga tao na tulad ng mga hindi na makakapunta ng Hong Kong, Opo. China, at saka Macau. Oo, na reciprocity ang ginamit ng China. Kasi that is a consequence of some actions na uninformed. Pag sinabi mong uninformed, hindi guided ng facts and ng reality. So, gumagawa lang sila ng mga hakbang na bravado. Hindi yun kasi malalim ang usapin ng ng Kalayaan Group yung KIG na Kalayaan sinasabi. Island Group, opo. Oo, hindi yan basta-basta na pag nasasisigaw lang si Hontiveros na ating yan na ganun na, tapos magre-react ka naman na you will have a resolution saying na persona ng grata ang ambassador ng Chinese Embassy sa Manila sa area na yan. Hindi ganon. Inflammatory po yan. Dapat po kasi talaga, before, hindi lang yan itong mga ganitong ang pananaw ko po ay hindi lang nag-a-apply yan sa mga tao na sa Kalayaan, sa munisipyo na yan. Nag-a-apply yan even sa mga senador natin na mahilig ng political grandstanding, ngunit hindi nila naiintindihan ng malalim ang issue kasi they are not helping the country. They're inflaming and escalating the tension, which is at the end of the day, kahit ano pang gawin po natin, bali-balik rin natin ang mundo, ang China is our neighbor and you cannot change that for the 100 years from now or even millions of years from now. Unless po magkaroon ng tectonic plate movement ang Earth. On the other hand po, malaki ang China in every respect, military, economy, and almost and population. So, you have to be realistic and pragmatic in how you gonna approach. Kaya nga po kanina, pinapakinggan ko po kayong dalawa, naniniwala ako dun sa sinasabi nyo at yun din po ang posisyon ko na let's negotiate, let's talk. And then let's see kung paano tayo magkakaroon ng leverage para makuha natin kung ano gusto natin. Kung hindi man natin makuha ngayon, be patient and just do our work. Like for example, yung sinasuggest ni Senator Marcoleta, kailangan natin i-register yung mga coordinates, gumawa ng mapa ang NAMRIA. Oo, NAMRIA. Kasi yun ang mga tinatawag mong homework na magagamit mo siya pagdating ng araw na pwede, halimbawa, magkikipag-negotiate ka, gagamitin mo yan na, nag-submit na kami, malinaw yung namin, yung sinasabi namin, ito yung coordinates, ito yung mapa namin, ito yung may batas na sa legislative branch, mayroong kaming batas dyan, ganyan. So, mayroong kang weapon to use when you negotiate. May it be bilaterally or even multilaterally within ASEAN and even internationally within the UN. Yung beauty ng sinasabi ni Senator Marcoleta, na patuloy na tinitwist ng iba dyan, na hindi nila naiintindihan na when you say right, yeah, you have the right to say exclusive economic zone, EEZ, but that is just a right. It's another thing to claim that right. How would you claim that right in exclusive economic zone in the disputed area when you have other states like Malaysia and China and Vietnam on the other hand, the strongest claimant state in South China Sea, na nandyan sila disputed and they're also saying na amin yan or exclusive economic zone namin yan. Di nagkagulo tayo nun. So ibig sabihin, Pilipinas versus all of this, all this country, di wala na. Asan na yung tinatawag diplomacy and negotiation? Prof. Ana? So, yun yung importante po. Si Nelson po. Nelson. Opo, ito nga po ang development, kasi ang Malaysia ay nag-file na rin ng formal protest
Laban Opo. naman dun sa dalawang batas natin, domestic, Opo. itong Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Paano ang gagawin dito, Prof? I think ito pa nga po ang ano ko dyan, Ginoong Nelson kasi hindi ko alam kung ang Malaysia lang ang nag-file ng opposition against the two recently passed laws ng Pilipinas. Even I think Vietnam, hindi lang sila maingay. So we need to check on that too. Yes. Pero sa akin kasi, nag-file sila ng opposition or nag-lodge sila sa UN siguro. So wala kang magagawa doon kasi sa kanila yon, bola nila yon. However, on our side, we have to accept, yun yung sinasabi ko, we need to look at the issue kung paano natin ini-negotiate yan sa Malaysia. Na yung Malaysia, makikita yung point of view natin, pero hindi natin kailangan makipag-away. Ganun talaga siya. At saka you can do it within ASEAN level. Kasi ang Malaysia is a member of ASEAN. At tayo naman po ay member ng ASEAN. Sa ASEAN, dialogue and negotiation ang ginagamit para magkaintindihan ang mga ASEAN countries. So, actually po, kung titignan mo, mas madaling makipag-negotiate sa Malaysia on this, even though may opposition sila. Kasi nga po, ang Malaysia is a member state of ASEAN. So, ang mga countries sa loob ng ASEAN ay parang, we're part of ASEAN family. So, each of this country consider na the Philippines is a part of the family of ASEAN. So, mas madaling makipag-negotiate dyan. So, sa akin, at the end of the day, wala kang magagawa kung mag-upo sila. At wala ka rin magagawa kung mag-file sila ng opposition sa iba-ibang level na like UN. The only thing that you can do is acknowledge na nag-file sila and then work with them, negotiate with them. Pero ganito po ang gusto kong sabihin din na emphasize when you talk about negotiation. Iwasan natin ang tinatawag nating megaphone diplomacy. Ayun. Kasi pwede naman pong quiet diplomacy or silent diplomacy. Nakikipag-usap ang ating mga diplomats, nakikipag-negotiate sila para magkaintindihan yung dalawang side at maybe we can settle some kind of agreement and delimitation. Pero dapat po, hayaan natin gawin ang trabaho ng mga diplomats natin, ang negotiators, na hindi naman kailangan maging megaphone yan at lahat na lang isisiwalat mo sa media at nagkakagulo at hindi naman naiintindihan ng lahat. So, nagkakagulo-gulo kapag you use megaphone diplomacy. At yan ang ginagamit ng mga tulad ni Tariela. So, tignan mo po ang impact niyan sa relasyon natin with China. It's very worst at the moment, very challenging, at ang ating ekonomiya din ang nagsasuffer dahil sa hindi ganun katibay at kaganda na relationship with China because of this megaphone diplomacy po. Prof, So yun ang dapat nating iwasan po. alam ko po, nag-research kayo dun sa mga sinasabing coordinates ng West Philippine Sea na sinasabi nila, hindi, bakit tayo gagawa ng coordinates ng West Philippine Sea? Meron na yan, na-submit na nga eh. Ano po ba yung resulta ng research po ninyo, Prof? Hindi naman po coordinates ng exclusive economic zone, continental shelf, and all of this. Ang sinasabing na-submit, baseline po yun. Magkaiba po ang baseline. Marami po ang, yun po. Iba po yung tinatawag mong maritime coordinates na pinopoint out ni Senator Marcoleta na kailangan natin mag-submit. It's true, we are not really asked or required na mag-submit or obliged. But it's still there in on-clause na because the area is disputed, para maliwanagan yung ibang state, mag-submit ka ng ang geographic coordinates mo na malinaw. Kasi pag nakita yan ng ibang claimant state, alam nila, ito pala yung sinasabi ng Pilipinas, ito pala yung sinasabi ng ito pala ang kanilang tinatawag na EEZ, ito pala yung kanilang continental shelf, ito pala yung contiguous zone, ang baseline nila. Kasi ang baseline lang naman ang tinutukoy nila, nag-submit nila by virtue of yung law na pinasa eh. Hindi naman po yun eh. Hindi lang naman ang baseline. Ang sinasabi po tawag nito, dapat mag-submit tayo, mamaya kasi ang dami ko pong papel na nakaano sa akin, ngayon, na nakaharap po sa akin, doon sa tinatawag nating Division for Ocean Affairs and Law of the Sea of the UN, and sa UN Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zones. At maritime zone po, yun pong sinasabi nyo kanina, EEZ, continental contiguous zone at saka continental shelf. Isasubmit natin para lang masabi na,
mayroon kami nito ha, o kayo claimant state, tignan nyo, o UN ha, pero the UN has no power, the UN Secretary General's Office or even itong Dualos, wala silang kapangyarihan na mag-determine na sa'yo na yan. Kasi at the end of the day po, disputed talaga siya. May overlapping claims ka. Pero ang maganda lang po doon is may documentation ka na magagamit mo na, excuse me, the Philippines submitted na ha sa UN Secretary General ng aming Geographic Maritime Zones at saka nandyan na yan sa sa Dualos. So, wag niyong sabihin na hindi namin ginawa. O sige, tignan mo kung ano yung sa inyo. Ano ba yung nyo? Geographic Maritime Zone nyo, Malaysia. Ito yung sa amin. So, pag nag-negotiate kayo, o paano ba natin ito settle? Kasi nag-overlap. Meron ka bang proposal? Ganun siya po eh. At saka magagamit din ito kung in the long run, in the future, may balak tayo na, halimbawa, may balak tayong pumunta sa ICJ, yung tinatawag nating International Court of Justice. Court of Justice. Opo. Tapos magsisettle ka ng then settle mo yung maritime issues mo, and sovereignty issues mo, territorial sovereignty. Magagamit mo yan eh. Lahat yan magagamit. Because these are documentation na sana po ginagawa ng mga official ng gobyerno natin na dapat nagtatrabaho on this. Sila kasi yan eh. Trabaho yan eh. Paperworks yan. At saka trabaho yan dapat, like for example, ng DFA. Actually, DFA has to do this. At saka pwedeng i-reinforce yan ng ating legislative branch. Yun ang pinupunto at yun ang importante na sinasabi ni Senator Marcoleta kasi ganito lang kasimple yan. Kung usapin lang naman na simple. Tayo mga Pilipino, aware tayo kung anong kiniklaim natin na atin. Aware tayo doon eh. Hindi na naman po natin kailangan i-convince yung sarili natin. Opo, But the tama. problem is, you need to convince the world. Iyon. Because the world does not recognize WPS. The world does not recognize our claim. The claimant state does not recognize our claim. So what would you do? You don't need to convince us. You need to convince these people Tama. from Malaysia, Taiwan, China, and the international community na, hey, the Philippines is claiming this. This is our EEZ. Even though it's disputed, this is our EEZ because we already have defined this in our coordinates and blah, blah, blah. Ganun ho, we need to convince the world. We need to convince other claimant states. We don't need to convince ourselves kasi tayo, alam na natin yon at inaaral na natin yon. Opo. Ma'am Yung Ana. punto ni Senator Marcoleta na pilit nilang dinidistort. Ma'am Ana, maglalambing kami sa inyo. Pwede ba tayo magkaroon ng part 2? Kinapos lang kami ng oras eh. Yes po, yes po. Ma'am, Yes, please sir ha, po. please. Opo. Nabitin Opo, kami. opo. Hindi kasi namin alam na nandiyan na pala kayo sa line. Dapat tinawag namin kayo ng maaga eh. Ma'am, please ha. Opo, medyo Opo. pasensya na po kayo. Opo, pero sir. magpa-part 2 tayo, Ma'am Ana ha. Prof, please. Sir. Pero bigyan na natin Salamat assignment. po.